Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang The Mechanic. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa paglapag ng eroplano ng isang drug cartel leader sa isang private airport at inihatid siya sa kanyang tirahan ng isang grupo ng mga armadong gwardya. Pagkatapos, ang drug lord ay nagsuot ng kanyang swimwear at pumunta sa kanyang private pool para lumangoy. Nakita niya ang kanyang relo sa ilalim ng pool at sumisid siya pailalim para kunin ito. Nang hindi inaasahan, isang hindi kilalang lalaki ang kumuha sa drug lord at hinawakan siya sa ilalim ng tubig hanggang sa siya'y mamatay. Ang pangalan ng killer ay Arthur Bishop. Sinamantala niya ang nangyayaring kaguluhan upang ligtas na makalabas sa mansyon at pagkatapos ay pumunta sa isang kalapit na ilog kung saan siya tumalon at tumakas. Si Bishop ay isang elite assassin na merong mahigpit na code at kakaibang paraan sa pagpatay ng kanyang mga target. Mahigpit siya pagdating sa detalye ng kanyang mga misyon at ang mahigit sa 10 taon na karanasan ay nagbigay daan sa kanya upang makumpleto ang mga misyon ng walang kamali-mali. Nang makauwi, nakipag-usap si Bishop kay Harry McKenna, ang nag-iisa niyang kaibigan at kanya ding mentor sa propesyon. Si Harry ay isa ring kilalang negosyante at madalas na kliyente ni Bishop. Kaya naman, sa paglipas ng mga taon, naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Nag-usap sila tungkol sa anak ni Harry na si Steve at ipinarating ni Harry ang labis na pagkadismaya sa kanyang anak kay Bishop. Makalipas ang ilang oras, naghiwalay na sila ng landas pagkatapos mabayaran ni Harry si Bishop para sa kanyang trabaho sa Columbia. Kalaunan, nang makauwi na si Bishop sa kanyang bahay, sinuri niya ang kanyang bagong kontrata at natuklasang kailangan niyang patayin si Harry. Tinawagan niya ang kanyang amo para kumpirmahin kung tama ang nasa loob ng kontrata. Pagkatapos matanggap ang kumpirmasyon, humiling siya ng isang face-to-face meeting. Naaprubahan ang kanyang hininging meeting at kalaunan ay ipinadala ang isang private jet para sunduin siya. Nang siya'y makarating, nakipagkita si Bishop kay Dean, ang business partner ni Harry. Sinabi ni Dean kay Bishop ang tungkol sa isang nabigong misyon, 6 na buwan na ang nakakalipas sa South Africa, kung saan nakuha nila ang isang napakalaking kontrata, ngunit may nag-leak ng kanilang operasyon at napatay ang 6 sa mga assassin ng kanilang ahensya. Ipinaalam sa kanya ni Dean na siya at si Harry lamang ang nakakaalam ng misyon at nakatanggap si Harry ng malaking halaga ng pera kapalit ng mga detalye ng kontrata. Hiniling ni Bishop na makausap muna si Harry at lutasin ang isyu nang hindi pinapatay ang sinuman. Gayunpaman, iginiit ni Dean na patayin siya sa lalong madaling panahon at ipinaalam kay Bishop na meron lang siyang 48 oras para tapusin ang trabaho o kung hindi ay kukuha siya ng iba. Nakatitiyak si Bishop na guilty si Harry sa mga paratang laban sa kanya, subalit gusto niya munang kausapin ang kaibigan. Kalaunan, habang mag-isa si Harry sa kanyang bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bishop. Nilinlang siya nito na agad na umalis sa gusali at bumaba sa lower level ng parking lot only to find na nandoon si Bishop at handa nang patayin siya. Ngumiti lang si Harry nang malamang niloko lang siya, ngunit hindi siya nagalit kay Bishop. Sinabi ni Bishop na ayaw niyang patayin siya at maaari silang tumakas ng magkasama. Gayunpaman, sinabi ni Harry na wala itong sense dahil kukuha si Dean ng ibang killer upang patayin sila. Pagkatapos nito, inilabas ni Harry ang isang sinaunang baril na hindi pa niya nagamit kahit isang beses. Ibinigay ito ni Harry kay Bishop at hinimok siyang gamitin ito sa pagpatay sa kanya. Nagpaalam muna si Bishop sa kanyang kaibigan bago nagpaputok ng ilang beses sa matanda. Pagkatapos nito, ipinalabas ni Bishop na carjacking ang nangyari at umalis na sa lugar. Sa libing ni Harry, nakilala ni Bishop ang anak ni Harry na si Steve at inihatid siya sa bahay ng kanyang ama. Habang nasa loob, ipinaalam ni Steve kay Bishop na hahanapin niya ang carjacker at papatayin siya para makapaghiganti. Tinanong ni Bishop kung ito ba ang makapagpapagaan ng kanyang pakiramdam at tumugon si Steve na kalaunan ay malalaman niya. Kinagabihan, bilang paghihiganti, lumabas si Steve sa lansangan upang maghanap ng mga carjacker. Nang dumating ang isang lalaki at sinubukang nakawin ang kanyang sasakyan, sinimulan siyang bugbugin ni Steve. Lumalabas na patagong sinundan ni Bishop si Steve at pinigilan siya sa pagpatay sa carjacker. Kinabukasan, sinundan ni Steve si Bishop at hiniling na turuan siyang maging isang professional killer, ngunit tinanggihan siya ni Bishop at inutusan siyang bumalik na sa bahay.
Gayunpaman, nakaramdam ng labis na pagsisisi si Bishop sa pagpatay ng kanyang ama at na-realize na kung hindi niya tutulungan si Steve, siguradong sisirain niya ang kanyang buhay sa alkohol at iba pang mga bagay. Kinabukasan, tinawagan ni Bishop si Steve at pumayag na siyang sanayin siya bilang isang assassin. Kalaunan, nagkita sila at nagpasyang mag-ampon ng isang tuta. Matapos ibigay ang aso sa kanya, inutusan siya ni Bishop na alagaan ang hayop at dalhin ang aso sa isang partikular na coffee shop araw-araw. Kasabay nito, sinimulan na ni Bishop ang pagsasanay kay Steve. Kitang-kita ang kagustuhan niyang matuto at nais na malaman ang lahat ng nalalaman ni Bishop. Hindi nagtagal, mas pinatindi pa ni Bishop ang kanyang pagsasanay kay Steve at ipinakita sa kanya kung paano ginagawa ang isang kontrata upang maranasan niya ito. Pagkatapos, ipinakita ni Bishop ang lahat na paghahanda upang maging matagumpay ang isang misyon at ang kontrata na tinatrabaho niya sa ngayon. Ang target ay isang lalaki sa coffee shop kung saan pumupunta si Steve sa nakalipas na 3 linggo. Pinaalam ni Bishop na ang target ay isang assassin para sa ibang ahensya at ang kanyang pangalan ay Burke. Dagdag pa dito, ang tanging kapintasan ni Burke ay ang kanyang pagkahilig sa mga kabataang lalaki at maliliit na aso, tulad ng aso na kanilang inampon. Inutusan ni Bishop si Steve na maglagay ng malaking amount ng Rohypnol sa inumin ni Burke upang mamatay siya sa pagka-overdose. Isang araw, nilapitan ni Burke si Steve at inimbitahan siyang lumabas para uminom. Gayunpaman, ayaw ni Steve na gawin ang kanyang unang misyon sa madaling paraan at binaliwala ang mga instruction ni Bishop. Pagkatapos nito, kinumbinsi niya si Burke na pumunta sa kanyang lugar. Kalaunan ng gabing yun, habang hinuhubad ni Burke ang kanyang damit, sinubukan siyang sakalin ni Steve gamit ang isang sinturon. Gayunpaman, napakalaking tao ni Burke kaya hindi siya nagawang sakalin ni Steve at napunta ito sa isang matinding labanan. Pagkatapos ng isang nakakapagod na laban, nagawang patayin ni Steve si Burke ngunit malubha siyang nasugatan. Kahit tapos na ang misyon, inis na inis si Bishop dahil ito dapat ay isang malinis na trabaho. Kalaunan, tinawagan ni Dean si Bishop at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa paggamit niya kay Steve para sa kontrata kay Burke. Sumagot si Bishop na si Harry ang nagbigay sa kanya ng kontrata at hindi naman si Dean. Sa puntong ito, tinanong ni Dean kung alam ba ni Steve na si Bishop ang pumatay sa kanyang ama. Makalipas ang ilang oras, isang bagong kontrata ang ibinigay kay Bishop. Ang kailangan niya ngayong patayin ay si Andrew, ang leader ng isang kultong simbahan. Upang magawa ang isang maayos na trabaho, plano ni Steve at Bishop na magbigay ng adrenaline kay Andrew upang gayahin ang isang heart attack kung saan gagamitin nila ang mga paramedic sa pagbibigay ng nakamamatay na second dose ng adrenaline. Habang nagtatago sa dingding ng silid ng hotel ni Andrew, nagsimula na silang maghanda para sa kanilang misyon. Hindi nagtagal, dumating ang doktor na madalas na nagbibigay ng iba't ibang uri ng gamot kay Andrew at inutusan siyang magbigay ng kakaibang uri ng gamot sa pagkakataong ito. Nang ma-realize na mapipigilan ng dosage ng doktor ang pinaplano nilang adrenaline overdose kay Andrew, dapat silang kumilos ng mabilis at patayin siya sa ibang paraan. Pagkatapos maibigay ang gamot, nakatanggap ang doktor ng isang tawag sa telepono at napilitan siyang umalis sa gusali, dahilan para maiwan ng mag-isa si Andrew sa silid. Ngayon, meron ng pagkakataon sina Bishop at Steve na patayin ang kanilang target. Nagmamadali silang lumabas sa dingding, sinuffocate siya, at pagkatapos ay muling nagtago sa dingding. Nang makita ng isang tauhan na patay na si Andrew, ang una nilang naisip ay namatay siya sa pagka-overdose dahil madalas siyang binibigyan ng mga naturang gamot. Gayunpaman, maingat pa rin na sinuri ng mga security guard ang silid kung sakali mang iba ang nangyari. Kalaunan, nahanap na sina Bishop at Steve kaya napilitan silang makipagbarilan sa mga gwardya. Nagawa nilang takasan ang mga gwardya at lumabas na ng gusali habang ito ay kasalukuyang nililikas. Sinabi ni Bishop na dapat silang umuwi ng magkahiwalay. Habang nasa airport, nakita ni Bishop ang isa sa mga killer na sinabi sa kanyang pinatay noon sa misyon sa South Africa. Nagpasya siyang sundan ang lalaki at alamin kung bakit niya pinalabas na namatay siya sa misyon noon. Nang nakaharap niya ang lalaki, na-realize ni Bishop na nilinlang siya ng kanyang boss na si Dean upang patayin si Harry. Lumalabas na si Dean ang nag-ayos ng failed operation sa South Africa upang itago ang kanyang maruruming gawain. Ngayong alam na niya ang katotohanan, sinubukan ng isa pang killer na patayin si Bishop. Ang dalawa ay nagkaroon ng isang marahas na duelo, ngunit sa huli, si Bishop ang nagtagumpay sa laban. Dahil siya'y niloko, sinimulan niyang ayusin ang lahat at nagpas siyang maghiganti kay Dean. Sa kanyang pag-uwi,
Tinambangan siya ng ilang mga asasin, ngunit gamit ang kanyang galing, nagawa niyang patayin silang lahat. Pagkatapos, ginamit niya ang isa sa kanilang mga telepono upang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Tinawagan niya ang isang numero sa telepono at natuklasang si Dean ang kumuha sa mga asasin upang patayin siya. Nagmamadali siyang umuwi at tinawagan si Steve, only to find out na tinambangan din siya. Inutos ni Steve na bumalik na siya sa kanilang hideout, ngunit na-realize ni Bishop na napapalibutan siya ng mga killer, kaya itinuro niya kay Steve ang isang baril na nakatago sa ilalim ng sofa na kanyang inuupuan. Matapos putulin ang tawag, kinuha ni Steve ang baril at pinatay ang 3 asasin na nakapaligid sa kanya. Pagkarating ni Bishop, inutusan niya si Steve na maghanda ng mga materyales para sa kanilang bagong misyon at sinubukang maghanap ng paraan upang mahanap si Dean. Habang hinahanda ni Steve ang mga gamit, natuklasan niya ang baril ng kanyang ama. Sa puntong ito, na-realize niyang si Bishop talaga ang taong pumatay sa kanyang ama at hindi isang carjacker. Pagkatapos, umalis na sina Bishop at binisita ang bahay ng isang lalaking tapat na nagtatrabaho kay Dean sa loob ng maraming taon. Tinanong niya kung nasaan si Dean, ngunit ayaw magsalita ng lalaki kahit na hawak na ni Bishop ang kanyang anak. Nagbanta si Bishop na puputulin niya ang buong kamay ng kanyang anak at dahil sa sobrang takot, isiniwalat na ng lalaki ang kinaroroonan ni Dean. Sa sumunod na eksena, nagkita sina Bishop at Steve at pumunta sa address na ibinigay sa kanila. Nang malaman ni Dean na nakapasok na si Bishop sa gusali, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga security guard at umalis na sa lugar. Gayunpaman, hinihintay na siya sa labas ni na Bishop at Steve at sa sandaling pumunta na si Dean sa kanyang sasakyan, sinimulan siyang pagbabarili ng dalawa. Tumagilid ang kanyang sasakyan at lumabas na lubhang sugatan. Pagkatapos, nagpatuloy na ang dalawa sa pagpatay sa kanilang target. Pagkatapos ng misyon, habang sila'y nasa sasakyan, tinanong ni Steve si Bishop kung ano ang sunod nilang hakbang. Sumagot si Bishop na sa kanilang posisyon, kailangan nilang magpalit ng pangalan at maghanap ng ibang matitirhan. Sa daan, napansin ni Bishop na natagpuan na ni Steve ang baril ni Harry at daladala niya ito. Alam ni Bishop na alam na ni Steve ang katotohanan tungkol sa kung sino ang pumatay sa kanyang ama at ngayon ay kailangan niyang maging maingat. Makalipas ang ilang oras, nagpasya silang huminto sa isang gasolinahan. Pagkarating nila sa gasolinahan, tinanong ni Steve si Bishop kung meron siyang kailangan. Sumagot si Bishop na ayos lang siya at lumabas na si Steve para kumuha ng gasolina. In-adjust ni Steve ang nozzle ng tangke upang mapunta ito sa lupa sa ilalim ng sasakyan. Pagkatapos, naglakad na siya palayo, kinuha ang baril ni Harry at nagpaputok sa may gasolina na naging sanhi ng pagsabog ng sasakyan ni Bishop sa may gas station. Pagkatapos nito, bumalik si Steve sa bahay ni Bishop at nakinig sa isang recording sa record player bago pumunta sa garahe para nakawin ang vintage Jaguar Coupe ni Bishop. Habang nagmamaneho siya palayo, nakita niya ang isang sulat sa may car seat na sinasabing patay na siya kung binabasa niya ito. Tumawa lang siya, ngunit ilang sandali pa ay sumabog na ang sasakyan na agad na ikinamatay ni Steve. Kasabay nito, natapos na ang pag-play ng record player sa bahay at na-activate ang electrical wire na nagdulot ng pagsabog sa bahay ni Bishop. Sa gas station, makikita sa isang security camera na nakatakas si Bishop sa sasakyan bago ito pinasabog ni Steve. Sa huling eksena, nagmaneho si Bishop sakay ng isa pang sasakyan na inihanda niya sa Pampang at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.